Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos dahil sa kabila ng panahon kanina na bigyan na tayong umurong, hindi magpatuloy, pero salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng magandang panahon, nakarating tayo sa pulpito. Ang ating pong bibigyan buhay ang ayon sa dalawang sitas. Ang una, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas sa Kapitulo 1, versikulo 15 hanggang 23. At ang ikalawa, sa sulat ulit ni Apostol Pablo sa bayan ng Filipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 11. Isa-isahin natin. Sabi po dito, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sino po ito? Walang iba ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na kaya siya tinawag na larawan ng Diyos dahil yung lahat ng katangian, yung kung ano ang meron ang kanyang ama, ganon din siya. Kaya, kumbaga, wala sila pinagkaiba. Ang pagkakaiba lang nila, kumbaga, ang lahat ng meron sa ama, meron din yung anak. Yung kapamahalaan, ibinigay na sa anak. At, isa na lang ang iniwan ng ating dakilang Panginoon sa ama, ang respeto. Dahil, kumbaga, nakaprograma na lahat, alam na ng ama, o yung alam na ng anak yung plano ng ama na siya'y susuguin sa pagdating sa paghuhukom, pero may iniwan pa siya kung anong petsa, kung kailan muling babalik ang ating dakilang Panginoon. Kaya po siya tinawag na panganay sa lahat ng nilalang dahil, kumbaga, nag-iisa pa lang noon ng ama. Siya'y ipinanganak ng ama mula sa kanyang sinapupunan. Pinakaunang nilalang sa lahat ng mga banal. Bago ang mga arkangheles, ang mga angheles, sirapines, kirubines, at o mga mabubuting espiritu, hanggang sa yung mga anghel na mga sumuway, o fallen angel na tinatawag. Nauna na po sa lahat ng nilikha, walang iba ang ating dakilang Panginoon. Kaya siya ang tinatawag na panganay sa lahat ng mga nilalang. Pero, nasa kalagayan pang espiritu. Kaya ang ama, espiritu, siyempre ang ipapanganak niya, espiritu din. Kaya, naghanda naman ang Diyos ng isang katawan dito sa ibabaw ng lupa na walang iba ipapanganak ng isang birhen, si Birhen Maria, at yun ang magiging katawan na gagamitin, sabi nga, at pagpasok niya sa sanlibutan ay isang katawan, ang sa akin ay inihanda mo sa makatuwid bagay yung katawang tao na ipapanganak ni Birhen Maria. Na iyon, lumaki ang ating dakilang Panginoon at nabuhay bilang isang tao. Sapagkat sa kanya'y nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita. Di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. Ganito po pala, ang pinaka-purpose po pala ng Ama, gumawa ng mga hindi nakikita at ganun din yung mga nakikita. Na kumbaga, hindi nilikha ng Ama para sa sariling kanya, kundi meron siyang inuukulan na walang iba. Kumbaga, una na muna ipinanganak niya ang kanyang bugtong na anak at pagkatapos gumawa pa siya ng maraming mga bagay, una yung mga hindi nakikita. Pero, yun ay parang laking kagalakan niya sa bawat gawa ng kanyang mga ginagawa. Pero inspirasyon niya ang kanyang bugtong na anak na siyang nagbibigay sa kanya ng kalakasan para ang lahat magkaroon ng pangyayari. Lahat ng mga bagay, kasama na nga dito yung sinasabi na yung sa sangkalangitan at sangkalupaan, yung mga luklukan, yung mga
trono na kung saan yung mga hari na namumuno, maging sa mga tao, at ganun din sa mga espiritu, lahat ng yan, ang Diyos ang may likha. Ibig sabihin, kasama niya na ang bugtong na anak, na sa makatuwid ang ating dakilang Panginoong Hesukristo, na, kumbaga, lahat ng ginawa ng Ama, andoon ang ating dakilang Panginoong Hesukristo, na nasa kalagayang espiritu. Kaya po, sabi dito, at siya ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Kumbaga, ang pinaghuhugutan natin ng kalakasan sa mga buhay natin, katulad sa tao, walang iba ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Kaya po, dati hindi naman pinapakilala ang ating dakilang Panginoong Hesukristo kasi ang programa kasi ng Ama, gumawa ng mga mabubuti. Lahat ng mga bagay, kung ano yung katangian ng Ama, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kung ang Diyos banal, ang anak banal, ganun din ang mga anghel, arkangheles, serapim, kirubin, pati yung lahat ng mga mabubuting espiritu, pati yung mga tao na nilikha niya, lahat ng yan, mula sa mga tanglaw, mula nung nasa kadiliman pa, likhain niyang liwanag, kasama na yung mga punong kahoy, lahat ng yan nakita ng Diyos na pawang mabuti. Kung titingnan natin yung 6 na araw ng paglikha, lahat nakita mabuti. Pero ano nangyari? Nung ginawa na yung tao, doon na pumasok yung isang nilikha din ng Diyos na sumuway, na nung nagkaroon ng labanan sa langit, iyon napunta siya dito sa ibabaw ng lupa. Na yun ang nagtukso kay Eva, kaya ang tao nagkaroon na ng paglabag na tinatawag na kasalanan. Kaya yung buhay na ikinabubuhay sana natin kasama ng ating dakilang Panginoong Hesukristo, naputol po yun dahil lang po sa pagsalangsang. Sabi dito, at siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ang iglesia, na siyang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Totoo po, ang ating dakilang Panginoon, ang ulo ng katawan. Kumbaga sa hitsura ng isang tao, meron siyang ulo, meron siyang katawan. Ang ating dakilang Panginoon, yun yung nasa taas, yung pinakaulo. Yung pinakakatawan, yung tinatawag na iglesia. Nasaan po ba yung iglesia? Ang sinasabing katawan, sa buong sanglibutan. Kasi po maraming mga nagpapanggap na sila na yung tunay na iglesia, sila na yung katawan ni Kristo. Pang general po kasi yan, pang buong sanglibutan, pang universo. Sabi nga, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kasi po ang tao, dahil sa dumadami, yung isang katawan, ang nangyari dyan, dahil nakaalam na ng katotohanan, magtatayo na rin siya ng isang grupo. Hanggang sa dumami ng dumami, hanggang sa hindi na magkakakilala. Pero ang lahat ng yan, isa lang ang pinanggalingan. Yung aral na sinabi ng ating dakilang Panginoon, nung bumaba sa dito sa ibabaw ng lupa, na itatayo niya ang kanyang iglesia. Pero lumipas ang panahon, tinatangkilik na ng iba, ako ang nagtayo ng iglesia, ito na yung matuwid, ito na yung tama. Pero ang katotohanan niyan, si Kristo ang pinakaulo ng iglesia. Tayo po ay katawan lamang. Ibig sabihin, hindi marapat tanggapin ng isang tao na mangunguna sa isang iglesia na siya nagtatag o kaya sa kanya nanggaling ang iglesia. Kundi, ipinagpatuloy lang ng tao. Kumbaga, nagsanga-sanga na hanggang sa dumami na yung denomination. Kung titingnan mo, lahat naman yung Kristiyano. Ang problema lang, nagkakaiba-iba. Minsan naglalaban-laban na ng mga paniniwala, prinsipyo, doktrina, at kanilang mga pinagsasaligan na walang iba, tao. Kaya nagtatalo-talo na ang iglesia. Pero kung titingnan po natin dito, isa lang ang pinakaulo, si Kristo. Kapag may pumasok na isang tao na siyang nangunguna o nangungulo sa iglesia,
sigurado yan magkakaroon ng pagtatalo-talo. Dahil ang tao po, limitado lang ang utak. Ang umiiral po yan, pride o karangalan, sariling kataasan. Kaya ang nangyayari, hindi po sila magkasundo pagdating sa Ebanghelyo. Pero kung lahat ng yan huhubaran ang sarili at si Kristo lang ang gagawing ulo, sigurado po yan, pantay lahat yan dahil ang katawan may kaugnayan sa bawat isa. Sabi nga, may pakiramdaman, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaso po, dahil may involved na tao, kaya ang nangyayari, nagpapagalingan, nagpapatutsadahan, nagkukontrahan. Kumbaga, nag-aaway-away niya, hindi na magkasundo, hanggang sa nagkakaroon na ng tinatawag na pagkakabaha-bahagi. Pero, yan po ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. Dahil, kung tayo po ang tunay na iglesia, nasa ilalim tayo ng kapamahalaan ni Kristo na siya ang pinakaulo. Siya ang pinanggagalingan ng aral na ating ipinahayag sa bawat iglesia na ating kinaaniban. Upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya po ang pumupurihan natin, hindi yung founder, hindi yung nagtatag ng iglesia, kundi si Kristo lang. Yan ang ngayon nangyayari. Tao po yung pinararangalan. Dapat po si Kristo lang. Kumbaga, halimbawa, naging preacher, nagtatag ng iglesia, siya na ang nangunguna doon, palagi siyang nasa sambit. Palaging nasa sambit yung papa, yung iba-ibang mga ganon. Pero ang katotohanan po na dapat si Kristo lang ang tumatanggap ng kapurihan at kadakilaan dahil siya nga po ang pinakaulo ng iglesia. Kumbaga, siya yung nagmamanipula. Kumbaga, sa management, siya yung pinaka-utak. Ang tao lang ay isang kasangkapan na ginagamit para mangaral. Hindi nga pwedeng sambitin ang pangalan niya. Kahit nakagawa man siya ng kabutihan, matagal na siya sa paglilingkod, o nakagawa man siya ng isang bagay na pangangaral ng Ebanghelyo, o magkaloob, o tumulong sa mga nangangailangan, hindi po natin marapat tanggapin ang isang bagay na hindi atin. Tayo po ay daluyan lamang ng kapangyarihan ng Diyos para ang kanyang nais na ang salita ng Diyos makaabot sa mga tao. Ang tawag sa atin yan, mga sugo o mga sinugo. Kumbaga, instrumento lang tayo ng tinatawag na salita ng Diyos. Sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa Kanya. Kaya po, ang Ama mismo ang nagplano. Dapat ang kapuspusan na kay Kristo lang. Pagdating po kasi sa tao, halimbawa, at tumagal lang sa paglilingkod, nagtatag ng iglesia, nagmamalaki na sa sarili. Kaya ang nangyayari niya, nababaliwala na si Kristo, pati yung aral na galing kay Kristo, natatakpan na ng ibang aral. Kaya kung titingnan po natin, ang pinag-uusapan natin dito, aral ni Kristo. Kaya kung ang pag-uusapan aral ni Kristo, dapat ang gagawin natin, lahat ng mga sinabi ni Kristo. Anong sabi ni Kristo ayon kay Apostol Pablo? Sa kaloob na lang, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yung kaloob na lang. Pero kung itatats mo yung kaloob na galing doon sa sulat sa Lumang Tipan na ninanakawan ninyo ako. Paano ka namin ninanakawan? Nasa Malakias 3:8 yan. Sa mga ikasampung bahagi. Ngayon, kung i-insert mo yan doon sa aral ni Kristo, sumasalungat na yun sa aral ni Kristo. Dahil may panahon ang aral ng sinaunang mga propeta. Pagdating ni Kristo, dapat yung panahon naman ni Kristo. Kumbaga, may amendment na amyendahan na yung mga dating kautosan na kay Kristo naman. Ito na yung dapat pinapatupad natin. Kaya, kung halimbawa, ang pinapasunod natin, pilitin natin ng ikasampung bahaging magbigay, ang tao, sa lumang utos yun, ikay Kristo hindi. Ang sabi niya, ayon sa ipinasya ng puso. Kaya kung titingnan po natin, dapat yung aral na
nakabase lahat sa sinabi ng ating dakilang Panginoong Hesukristo. Doon natin makikilala na si Kristo yung pinanggagalingan ng aral. Dahil kapag in-insert mo yung kay Malakiyas, ang mangyayari niyan, bakit mo i-insert yung sinabi ng tatay? Dapat ang masunod yung sabi ng anak. Parang ganun yon. Kaya dapat, sundin natin yung mula mismo kay Kristo dahil siya ang ulo ng iglesia. Kumbaga siya yung pinaka-founder. Siya yung pinanggagalingan, hindi si Malakiyas. Yun po yun ang isang halimbawa. Sabi niya, at sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kanyang lahat ng mga bagay na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging ang mabagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Kaya po, ang pinaka nagpapatibay sa lahat ng bagay, yung cross, na doon yung buhay ng ating dakilang Panginoon, yung kanyang dugo na walang katumbas na halaga, ibinuwis niya iyon. Pero po, ano po ang makakamtan ng mga tao? Kung titingnan natin, halimbawa, andito ako, tapos si Kristo nagbuwis ng buhay, ng kanyang dugo doon sa cross, ano naman ang koneksyon sa akin? Ikinukunik po yun, ang tawag doon, pananampalataya. Na kung saan, kapag ang ating dakilang Panginoon noong nabubuhay pa dito sa ibabaw ng lupa, na nasa kalagayan katulad natin, na wala pang malay, hindi natin alam na yung palang pagkamatay niya sa krus, parang baliwala lang. Pero yung kamatayan niya, kasama na nating ilalakip yung dati nating pagkatao, at nung siya'y namatay, natapos na rin yung dating ako. At nung siya'y nabuhay na mag-uli sa mga patay, dapat bago na tayong nilalang. Yan po yung simbolismo ng bautismo. Kaya po, pagkaminsan, kapag ang isang tao wala pa sa iglesia, malaya mo pang gagawin kasi hindi ka pa nasa ilalim ng pamamahala ng iglesia. Pero kapag nasasakop ka na ni Kristo, ang nasusunod mo na kalooban ni Kristo, hindi na yung sariling kalooban. Ibig sabihin, halimbawa, kaya yung misyon, kung kalooban pa rin nasusunod, hindi tayo sasama. Pero kalooban ni Kristo, kaya andito tayo kahit ayaw natin. Kahit sabihin natin na hindi pwede kasi ulan, dahil ang sinusunod natin si Kristo. Sabi nga, let thy will be done. Kaya ang nangyayari, sarili na niyang kalooban. Dahil kasama ng napako doon yung ating dating pagkatao na paraging mapagtutol, minsan masuwayin, pero pagdating na sa pagsunod, dahil na kay Kristo na tayo, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, binago na tayo at ito na yung ginagawa natin. Kung ano yung plano ng Diyos na nais ipagawa sa atin, ginagawa na natin dahil nasasakop na tayo niya. At kayo, nang nakaraang panahon, ay nangahiwalay at mga kaaway ng inyong pag-iisip sa inyong mga gawang masasama. Totoo po, yun po kasi yung dating pagkatao. Yung gusto natin, nagagawa natin. Kaya, kung may mapapansin natin, yung kalayaan na yan, minsan ginagamit din ng kalaban ng Diyos para lahat magawa natin. Kaya, sabi nga ng ating dakilang Panginoon, magsipilit kayong pumasok sa makipot na pintuan. Tayo po yung magdi-decide. Tayo po yung magpapasakop sa Diyos. Dahil yung makipot na pintuan, ito na yung mga limitation. Yun yung mga bawal. Na kung dati malaya nating nagagawa nung hindi pa natin nakikilala si Kristo, ngayon nung nakilala na natin siya, mayroon ng control. Halimbawa, dati noon, pwede tayong kumuha ng hindi atin, pero nung nakilala natin si Kristo, masama pala ang magnakaw. Kung dati noon, malaya tayo na nagagawa natin na, kumbaga, kahit ano-ano na lang lumalabas sa bibig, pero nung nandito na tayo sa ilalim ng pamamahala ni Kristo, may control na rin tayo sa bibig. Hindi na mura ng mura o salita ng salita na nakakasama sa pandinig ng kapwa. Kaya po,
yan yung mga dating pag-isip na dapat hindi na natin ginagawa nung kasama na natin si Kristo. Gayunman, pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang Ama sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Iyan po kasi ang pinaka-priority ng Diyos, pinaka-purpose niya, na tayong lahat ay maligtas, na tayo'y maiharap na walang dungis at kapintasan. Pero dahil nga ang tao marupok, ang tao nagkakasala, sabi nga ni Apostol Pablo sa ibang parte ng kasulatan, kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Pero yung ayaw kong gawin, nagagawa ko. Dahil sa kasalanan tumitira sa akin. Kaya kailangan natin palaging mag-reconcile, palaging humingi ng tawad sa pamamagitan ng panalangin dahil hindi naman tayo perfect. Meron pa rin sumasablay, nagkakasala pa rin tayo. Kaya ang araw-araw, oras-oras, gabi-gabi na pananalangin, kailangan natin palaging makipag-ugnayan. Lalo-lalo na kung masikap tayo makinig ng Ebanghelyo. Sabi niya, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng mga salitang aking sinalita. Ang Ebanghelyo po ang naglilinis ng ating kalooban. Kasi po, ang panalangin, parte lang yon na ikaw ang may kung ano yung nasa kalooban mo, parang ipinupukol mo lang sa Diyos yung gusto mo, yung mga kahilingan mo, yung mga hinahangad mo. Pero yung Ebanghelyo po kasi siya po yung nagsasalita. Dito po tayo natuturuan, disiplinahin ang ating sarili na hindi na natin magawa yung malaya nating nagagawa. Sabi pa po dito, kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya na nababaon at matitibay at di makilos sa pag-asa ng Ebanghelyo na inyong narinig na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. Kaya malaki po ang naging papel ni Apostol Pablo. Dati siya ay Saulo, tinawag ng Diyos para maging sisidlang hirang upang gamitin, mangaral sa mga hintil. Kaya po, kung tayo po ay merong pananampalataya at namamalagi, ibig sabihin consistent, hindi yung may pananampalataya lang tayo ngayon dahil may sakit tayo, nung magaling na tayo, wala na naman, kundi yung namamalagi, permanente, na nababaon at matitibay. Kumbaga may pundasyon yung pananampalataya. Hinukay na, matibay pa. Na kumbaga, kahit anong mangyari na pagsubok, kahit anong maghikaya, kahit anong panggugulo sa buhay natin, kapag ang pagkakatayo ng pundasyon ng ating pananampalataya, nakapatong sa ibabaw ng bato na walang iban, ang batong iyan si Kristo, hindi po tayo matitinag. Kahit dumanas tayo ng pagsubok, problema, sakuna, kung ano-ano pa man, mga bagay na hindi ka nais-nais na nangyari sa ating buhay, parang baliwala lang po. Dahil kumbaga parang bumabounce na lang. Dahil matatag, matibay po ang ating pananampalataya na hindi tayo makikilos. Sabi nga dito, na di makilos sa pag-asa ng Ebanghelyo na inyong narinig. Kaya po ang palaging pakikinig ng Ebanghelyo, ito po yung nagpapatibay. Na kung dati, halimbawa, may narinig kang masama sa iyong kapwa. Dati noon, kapag nakarinig ka ng masakit sa tinga, nagagalit agad. Pero nung nakarinig na ng Ebanghelyo, nasabi nga, kung ikaw ay magagalit, huwag mong palulubugan ng araw nyo, meron na tayong pagbabasihan. Na kapag nagalit tayo, parang wala lang. Parang ang nangyari, drama na lang yung galit. Kumbaga, deep inside, hindi na nasasaktan. Dahil, yan po ang katotohanan na dapat mula sa pagiging material na bagay, dapat papunta na tayo sa spiritual na kalagayan o tinatawag na pagiging isang ganap o perfecto. Papunta po tayo doon. Kaya practice. Sabi nga, practice makes perfect. Kaya kung palagi natin ginagawa, na halimbawa, kahit araw-arawin tayong galitin ng ating kapitbahay,
kung sanay na tayo na parang wala na, binabaliwala mo na lang, ibig sabihin na mamaster na natin. Yun na yung pagiging isang ganap. Ngayon po dako tayo dito sa isang aralin. Sabi po sa Pilipos 2:5 hanggang 11, ang sabi po ganito, magkaroon kayo ng inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ano pong pag-iisip ang nais ni Apostol Pablo ipahatid sa atin? Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Walang iba po ang kapakumbabaan. Na nandun na yung Ama, ipinanganak niya mula sa kanyang sinapupunan ang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Alam niya lahat ng katangian ng kanyang Ama, pero nirerespeto niya ang kanyang Ama. Pero tayo pong mga tao, meron tao na nung bata pa, andun ang pag-alaga ng Ama, nung nag-aral lang sa eskwelahan, lumalaban na sa Ama. Mas marunong pa sa Ama. At sabi dito, magkaroon kayo ng pag-iisip. Dapat po, kahit tayo'y umabot sa mataas na level ng pag-aaral, kahit tayo'y nakagraduate o nakapagtapos ng mga masteral, dahil yan ay Ama, kahit yan ay isa lamang namamalimos, o isa lamang manggagawa, o isa lamang magsasaka, kinakailangan natin gayahin yung halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Yung pag-iisip na may pagpapakumbaba. Yan po kasi ang kalimitan na minsan nakakasira sa buhay ng tao. Yung mga koneksyon sa pangalan natin. Halimbawa, honorable, attorney. Halimbawa, sabihin sa atin, iba-iba pang mga taguri, mayor, mga ganon. Yung mga nasa unahan ng ating pangalan. Minsan yun po ang sa atin para magyabang, magmalaki. Pero hindi po dapat. Kung si Kristo nga, na bagamat siya'y nasaan yung Diyos. Sabi dito, hindi niya inaring isang bagay na rapat panangnan niya pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa niya? Sabi dito, kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Kasi po ang kalagayan ng ating dakilang Panginoong Hesukristo, ang ating dakilang Panginoon, siya Diyos din. Kaya kung mapapansin natin, di ba nung kasama niya si Tomas, sabi ni Tomas noon, may isang parte ng nangyari sa banal na kasulatan, na nung ang ating dakilang Panginoon mabuhay na mag-uli sa mga patay, nagkwento yung mga alagad ng ating dakilang Panginoon dahil naunang napakita ang ating dakilang Panginoon sa ilang alagad. Hindi pa kasama doon si Tomas. Sabi ni Tomas, malibang idaiti ko ang aking mga daliri at maipasok ko sa butas ng kanyang mga kamay at pati sa kanyang takiliran, hindi ako mapanampalatayahin. Ibig sabihin, hindi ako maniniwala. Pero ano po ang nangyari? Nung dumating ang isang pagtitipon na naman, at doon, yung mga alagad nagtitipon, dumating ang ating dakilang Panginoon. Sabi niya kay Tomas, huwag ka nang maging mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. Ibig sabihin, huwag ka na magduda, manalig ka na, natutuo ako, buhay ako. Ngayon, sabi niya, sige, idaitin mo yung daliri, ipasok mo sa butas, sa tagiliran, pati dito sa aking mga daliri, manampalataya ka na. Anong sabi niya? Pinoon at lumuhod siya, sinamba niya ang ating dakilang Panginoon. Kaya po, ang ating dakilang Panginoon, marapat na sambahin. Dahil siya'y nasa larawan ng Diyos. Pero, ano pong nangyari? Hinubad niya po yung nagkatawang tao at nabuhay na isang alipin. Dahil kung hindi niya po ibababa yun, hindi niya po magagawa dahil kumbaga ang mga anghel, kasi po ang respeto ng mga anghel sa kanya, siyempre sinasamba siya ng mga anghel, ganoon din dito sa lupa, sasambahin din siya. Pero hinubad niya po yun dahil meron pa siyang misyon. Yung pinaka-mission niya
ang mamatay sa krus, ang maialay ang kanyang buhay, ang maisakripisyo ang kanyang sarili. Yun ang pinaka-target niya. Kaya hinubad niya muna yung kalagayan ng pagka-Diyos. Sabi dito, at palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Siya mismo ang gumawa ng kapakumbabaan niya. Kasi po ang pagpapakumbaba, yan po yung kahit na alam mo yung mga bagay, pero hindi mo ibinibilang ang iyong sarili na alam mo, pagpapractice po yun ng kapakumbabaan. Kasi po, pero sa tao, baliktad po, mahirap kasi sa tao, kasi matutulang ng konti, magaling pa doon sa nagturo, mas marunong pa. Minsan, tinuturuan pa yung nagtuturo. Kung titingnan po natin, yun po ang katangian ng tao na hindi dapat ginagawa. Kundi, gawin nating aral yung halimbawa ng ating dakilang Panginoon na sa kalagayan ng Diyos, hinubad niya. Nagkatawang tao, nabuhay bilang isang tao, bilang isang alipin. Dahil ang alipin, kinakailangang sumunod. Yun po kasi pinaka-target nun para hindi malihis ang ating dakilang Panginoon. Sumunod siya lahat ng plano ng Diyos na walang iba. Yung pagtatakda ng kanyang buhay, na mabuhay dito sa ibabaw ng lupa, na nagkatawang tao, maialay ang kanyang buhay, mapako siya sa cross. Yun ang pinaka-purpose kaya siya nandito sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi yung sundin lang yung 10 utos na inutos sa pamamagitan ni Moises, kundi meron ding mga kautosan na hinula ng mga propeta, nasa mga awit, nasa mga ibang mga kay Isayas at kay Jeremias na pagdadaanan ng ating dakilang Panginoon. Lahat ng yan ay nangyari sa buhay ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, nasunod niya po yun. Sabi dito, palibasay nasumpungan sa inyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Kaya kahit na po sinisiraan siya na siya'y nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, kahit na siya'y ilang beses na plinanong patayin, pero dahil nga nanasak kapakumbabaan niya, ni kahit na magpagaling lang siya ng bulag, ng pipi, ng pilay, hindi niya sinasambit ang pangalan niya na siya'y nagpagaling. Kaya po, kumbaga, yung lahat ng honor, ibinato niya lahat sa Diyos. At itinuturo niya sa tao na kapag gumaling na, kung ayon sa kautosan ni Moises, magbigay ka ng handog bilang pasasalamat. Sa Diyos pa rin ang punta nun. Pero yung kalagayan na tanggapin niya na siya yung nagpagaling, siya yung nagbigay ng lunas sa lahat ng may mga karamdaman, hindi niya po inako yun dahil inapply niya sa kanyang sarili ang kapakumbabaan. Dahil tao siya. Kaya hindi niya po tinanggap yung pagpupuri o karangalan dahil meron pa siyang misyon. Minsan nga natakot pa siya sa misyon niya. Sabi nung mamalapit na siyang hulihin, na mamamatay niya, sabi niya sa panalangin niya, bago yung 1:17, Ama, kung maaari sana lumagpas sa akin ang sarong ito, datapot hindi mangyari ang nasa kalooban ko, kundi kung ano ang nasa kalooban mo. Dahil plano talaga na kinakailangan lahat ng inihula ng propeta patungkol sa kamatayan niya dapat na mangyari. Kaya yun po ang pinag-ingatan ng ating dakilang hanggang sa mangyari at natupad nga at ito na nga yung kamatayan sa cross. Kaya ano po ang naging resulta sa pagpakakumbaba ng ating dakilang Panginoon? Sabi niya, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Hindi ba ganung nabubuhay siya, ang pangalan niya, Jesus lang. Pero, nung siya'y nabuhay na mag-uli sa mga patay, inilakip pa yung pangalang higit sa lahat ng pangalan na walang iba, ang Kristo. Dahil siya po'y nagdipa sa cross, alang-alang sa lahat ng mga tao. Yung pangalang Kristo, name above all names. Kaya na iyan ay idinugtong doon sa pangalan ng ating. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit, ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa. Kaya tatlong kalagayan po ang luluhod sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Hesus Kristo.
yung mga nilikha na mga espiritu na nasa langit, yung mga nilikha na nasa ibabaw ng lupa, kasama din doon yung mga tao, mga espiritu, at pati rin yung mga nasa ilalim ng lupa, yung mga nasa bilangguan ng mga espiritu, at ganon din yung mga yumao na nating mga tao na ninuno natin, na namatay na. Kasama sila sa mga nasa ilalim ng lupa. Yun po ay may tamang panahon. Naluluhod yun sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Tanging Ama lang ang nakakaalam kung kailan yun. Dahil yun lang ang tanging itinira ng ating dakilang Panginoon na hindi niya sinabi. Pero yung mga warnings, sinabi niya na magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng mga giyera, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, nandyan yung mga pagbuga ng apoy, nandyan lahat ng mga sakuna. Lahat ng yun sinabi niya na ang mga tao mawawalan ng mudo, hindi na magre-respeto, maglalaban ang magulang sa anak. Nangyayari na po yan ngayon. Pero lahat yung sinabi niya. Pero yung time, oras, kung kailan siya babalik, itinira niya pa sa kanyang ama. Dahil ayaw niya nang sabihin para ang tao hindi makapaghanda. Kasi pagbabalik niya, sabi niya katulad ng isang magnanakaw na hindi alam ang oras. Dahil kung alam natin na dadating ng ating dakilang Panginoon, siyempre palagi tayong handa. Kaya, kumbaga, ang pagdating niya, kung ang kalooban mo, dahil nakahingi ka ng tawad. Sabi dito, at ay pahayag ng lahat na dili ni Kristo ay Panginoon sa kaluluwalhati ng sama. Kaya po, ang lahat ng mga nilikha sa ibabaw ng lupa, espiritu man o tao, na pumupuri at dumadakila o niluluwalhati ang ating dakilang Panginoong Kristo. Hindi naman siloso ang ama. Kapag pinuri mo ang anak, pinuri mo rin ang ama. Kapag niluwalhati mo ang anak, niluwalhati mo rin ang ama. Dahil, isa lang po sila. Hindi sila magkalaban, hindi sila magkakompetensya. Dahil, si Kristo, may galing siya sa ama. Kaya anumang bagay na tinanggap ni Kristo, tinanggap din ng ama. Kapag sinasamba natin si Kristo, sinasamba natin ang ama. Kapag nilaluwalhati natin si Kristo, nilaluwalhati natin ang ama. Kapag pinapupurihan natin si Kristo, pinapupurihan natin ang ama. Ibig sabihin, isa lang sila. Lamang pagdating sa tao, iba kasi ang tao, 1 plus 1 equals Diyos, 1 plus 1 equals 1. Dahil iisa lang sila. Kaya nga, dapat sabi nga rin sa atin, magkaroon kayo ng iisang pag-iisip. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung pag-iisip, ganun din yung isa, hindi magkakunahan. Para isa lang ang direksyon o patutunguhan ng ating mga ginagawa. Siguro po hanggang dito na lang pagbibagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. At kung ano man po ang mga ating mga kahilingan sa oras na ito at sa mga susunod pang oras, lahat na nga ihatid natin sa Diyos. At antayin natin yung pamamaraan niya kung paano sinusolve ang lahat ng ating mga pangangailangan at mga problema. Salamat at magandang hapon sa ating lahat.